Proyekto Helmo. Ako po ulit ito, si Willie. Yung sender ng kwentong Biyaheng Leyte. Doon sa upload nyo na mayroong pamagat na biyahe at barko. Kung yung unang kwento ko ay karanasan ko tungkol sa engkanto, ito namang sunod na ipapadala ko sa inyo ay patungkol sa aswang. 7 po kaming magkakapatid. Nandito na po kami sa Canada lahat maliban sa bunso namin na kasalukuyan ay naririyan sa Leyte at kasama ang aming mga magulang. Tandang-tanda ko pa noon noong ako'y 6 na taong gulang pa lang. Pinalayas kami sa aming tinitirhan dahil daw sa meron ng nakabili sa lupa na tinitirikan ng aming bahay. Kaya napagdesisyonan ng aking mga magulang na umalis. At sakta naman na ang bahay ng tita ng tatay ko o yung aking lola ay walang nakatira. Ito naman ay sa kabilang barangay. Maaga kasing namatay ang mga magulang ng tatay ko. Kung kaya't itong tita na ni tatay yung nakilala namin na lola. Pagkalipat namin doon sa bahay ni lola, pinaalalahanan kami kaagad na mag-ingat daw kami sa aming kapitbahay na mag-asawa. Dahil ito o mano ay mga aswang. Mga bantog talaga na aswang ang mga ito, Sir Seth. Hindi lamang sa aming barangay, kundi pati na rin sa mga kalapit barangay. Tawagin po natin ang mag-asawang matanda na ito na si Papo Biyong at Papo Asi. Ang Papo po ay ibig sabihin sa waray, Lola. Naging maayos naman ang paninirahan namin dito sa bahay na to. Walang kahit na anong problema. Sa totoo lang ay naging mabait sa amin ang dalawang matanda na ito. Nagiging labas-masok kami sa kanilang bahay, lalo na yung mga nakakatanda kong kapatid na lalaki. Sila kasi yung taga-igib ng tubig at taga-bunot ng mga damo nila sa bakuran na madalas ay kapalit ay gulay o hinog na saging na saba. Dumaan ang mga panahon at kami na lamang na bunso kong kapatid ang naiwan, kina tatay at nanay. Kasi yung mga nakakatanda kong kapatid ay nagsipunta na ng Manila para magtrabaho. 3rd year high school ako noon. Nagbakasyon ang lola ko galing ng Maynila. Hapon noon, nagwalis itong si lola sa bakuran ng mga tuyong dahon. Malinaw ko lamang, Sir Sat, na yung bakuran ng aming bahay ay napapalibutan ng naglalakihang puno ng mga prutas. Kung kaya't kailangan talagang walisan ito tuwing umaga at hapon. Habang nagwawalis si lola, lahat ng kanyang mga winalis na dahon ay doon niya tinapon sa likod ng bakuran. Nasakop na ng lupa noong mag-asawang matanda. Nakita siya ng matandang babae na doon niya tinatapon yung mga tuyong dahon sa kanilang lupa. Agad naman na pinuntahan siya ng matanda at sabi, bakit daw niya doon tinatapon yung basura niya sa lupa niya? Napakalawak naman umano ng lupa ni lola. Bakit hindi na lamang doon tinapon? Sumagot lang itong aking lola na pasigaw pa. Bakit? Magbababarangay ka? Malinaw ko lang uli na itong lola namin ay napakatapang at may pagkasama na ugali. Kung mapalayas nga kami niyan, wagas eh. Sa totoo lang ay lumaki kami magkakapatid na may sama ng loob sa aming lola dahil sa hindi magandang ugali nito. So ayun nga, nagkasigawan na itong matanda habang kami ng aking nanay ay nasa loob lamang ng bahay, nakikinig. Sa patuloy nilang pagdidiskusyon, napapansin kong parang wala sa kanilang nakikinig ng bawat paliwanag. Yun bang basta may masabi lang? Paramihan ng sumbat at insulto ang ginagawa. Basta ang isa sa mga naririnig ko sa aking lola ay yung sinasabihan niya yung matandang babae na aswang ka, aswang kayo. Napakaraming beses yon.
Hindi ko napigilang lumabas at tingnan silang dalawa. Nakikita ko sa kanila ang parehas galit na galit. Parehas na nilisik yung mga mata sa galit. Hanggang sa hindi nagtagal ay napapansin ko sa mata na biglang nanginginig na ito at parang may sakit itong hika. Patuloy pa rin ang aking lola sa pagsasabing aswang ka. Ayun na, lalabas ng pagkaaswang mo. Nagulat ako sa aking nakita. Yung matanda ay lumala ang panginginig nun. Yumuko ito at ang kanyang katawan. Unti-unting nagbago ang itsura ng matandang yon. Nangulubot lalo ang mukha. Nagtayuan ang kanyang mga buhok at ang biglang pagbagsak ng kanyang mahaba at mapulang dila. Sabay noon ay pagtulo ng napakaraming laway. Halos umabot hanggang dibdib ang kanyang dila, Sir Seth. Hanggang sa sinabihan ako ni nanay na puntahan ko daw si Yong, yung asawa ng matanda sa kanila, at sabihin ko daw na si Papo Asela at si Lola ay nag-aaway. Agad akong tumakbo sa bahay ng matanda at nakita ko nga si Papo Biyong. At sinabi ko, Papo Biyong, si Lola at si Papo asin na sa bahay, nag-aaway. Agad po akong bumalik pa uwi nun. Maya-maya naman ay dumating si Papo Biyong. May dalang itim na tuwalya at tinalukbong niya ito sa asawa niya at inakay pa uwi. Nagsabi pa si Papo Biyong sa lola ko na pasensya na. Bagamat mabait sa amin yung dalawang matanda na yon, hindi talaga ako nakaramdam ng takot sa kanila. Nakita ko pa nga si nanay na tumatawa nun, na para bang sinasabi kay lola na buti nga sa'yo at nang bumalik ka na ng Maynila. Kasi Sir Seth, mas nababaitan pa kami sa dalawang kapitbahay na yun eh. Tsaka wala naman ibang ginawa si lola nun nung umuwi kundi manermon lang. Ganun pa man Sir Seth, sa kabila ng aming nakita sa matanda ay tuloy pa rin ang aming pagpunta sa bahay nila. Lalo na ako dahil ako na rin yung tagaigib nila ng tubig at iba pang gawain nila na hindi na nila kayang gawin. Nagtapos na ako ng high school. Natuto ng tumambay sa baryo. Ito'y may 5 kilometro ang layo sa bahay namin. Doon ako lagi halos araw-araw kasama ng aking mga kaibigan. Maglalaro ng basketball o hindi naman kaya billiard. Isang gabi noon, naglaro kami ng billiard kasama ko yung aking kaibigan. Bali ang laro ay dalawahan. Kampihan kumbaga. Dalawa kami ng kaibigan ko at yung dalawa naman ay tawagin na lamang natin na si Manong Bimboy at Manong Romy. Si Manong Bimboy ay kilala siyang siga sa baryo namin. Kilala rin siyang matapang dahil siguro sa labas-masok ito sa kulungan dahil sa kasong pagpatay. Minsan nga kapag naglalaro kami ng basketball, sasabihin nito na siya yung hahawak ng pusta. Pag nasa kanya na yung pera ay bibili niya ito ng alak. Ya kahit manalo man kami ay wala ring kwenta dahil wala na yung perang yon. Nakuha na niya. Samantalang si Manong Romy naman ay mabait at barangay captain siya sa ngayong kasalukuyan. Sa aming paglalaro noon, merong pusta na 20 pesos. Sa una at pangalawang laro ay panalo kami at sa pangatlo ay talo kami. Nung mag-uumpisa na yung pang-apat na laro ay nakita ko yung bunso naming kapatid na nakatayo sa labas. 9 na taong gulang pa lamang siya noong mga panahon na ito. Tinanong ko siya kung bakit siya naroroon. Ang sabi niya ay wala daw si nanay at tatay sa bahay. Madilim daw sa bahay, walang gaas para sa mga lampara. Wala pa kasi kaming kuryente noong mga panahon na yon. Agad naman po akong nagpaalam sa aking mga kalaro at sabi ko, ayoko na, uuwi na ako dahil walang kasama ang kapatid ko. Lumabas ako ng bilyaran at nagsama kami ng kapatid ko at pumunta sa tindahan para bumili ng gas nun. Habang nasa tindahan ay nakita ko itong si Bimboy papalapit sa akin. Sabi ko pa sa kanya, Manong Bimboy, pasensya na at kailangan kong umuwi kasi walang kasama yung kapatid ko.
Wala sila nanay at tatay. Hindi siya sumagot. Bigla niya akong sinuntok nun. Nakailang beses niya akong sinuntok at nadyak dahilan ng pagkabagsak ko sa lupa. Mabilis naman akong tumayo at tumakbo papalayo sa kanya. Nasa 16 na taong gulang pa lamang ako nun. Wala pa akong kakayahan para labanan ng kagaya niya na siguro nasa 50 anyos na. Mamamatay tao pa. Tumakbo ako sa likod ng balsa kung saan hindi na niya ako kayang abutin. Sinabi pa niya sa akin na hindi na umano ako sisikatan ng araw dahil papatayin niya umano talaga ako. At sabihin ko daw sa aking magulang na ihanda na ang aking kabaong. Nakita ko ang aking kapatid na umiiyak at takot na takot habang nakatingin sa amin nun. Nung nakakuha ako ng tiyempo, tumakbo ako papunta sa aking kapatid at tumakbo na papauwi. Nakita ko siya na umuwi na rin kung kaya't huminto na kami sa pagtakbo ng aking kapatid. Habang mabilis kaming naglalakad, lumingon ako. Nakita ko siya sa tulong ng poste na may ilaw na tumatakbo papunta sa amin. May dala itong kutsilyo. Agad na naman kaming tumakbo ng aking kapatid hanggang sa nasa daan na kami na hindi na sementado. Yung daan na maraming bato. Sinabi ko sa kapatid ko na mauna na siyang umuwi at sinunod naman niya ako noon. Ang ginawa ko ay kumuha ako ng 2 bato at nagtago ako sa gilid ng daan. Habang pinagmamasdan si Bimboy kung tutuloy pa rin ba kaming sundan noon. Makikita ko kasi yun. Dahil may isang poste na may ilaw na naman siyang madadaanan kung tutuloy pa ito sa paghabol. Ang plano ko na po talaga. Kaya ako kumuha ng 2 malaking bato at nag-abang sa kanya sa daan dahil buo na ang loob ko o pasya ko na ihahambalos ko talaga yung bato na yon sa bungo niya. Pero nakita ko siya na hindi na tumuloy at dun lamang siya nakatayo sa may madilim na parte bago magposte na may ilaw. Halos kalahating oras ko siya na hinintay at tiningnan kung tutuloy ba siya sa pagsunod sa amin. Hanggang nagpa siya na lamang ako sundan ng aking kapatid na akala ko ay nasa bahay na pero wala siya doon. Madilim pa rin sa bahay. Walang ilaw. Kaya sa labas lang muna ako tumambay habang nakikiramdam. Maya-maya pa, may dumating na nakamotor sa bahay. Nung tingnan ko ay yung 2 kong kaibigan. Yung isa doon ay yung kakampi ko sa bilyar. Nag-usap-usap kami at sinabi nila sa akin na mag-ingat daw ako dahil galit na galit daw si Bimboy at papatayin daw ako bago magliwanag. Nangangati umano yung kamay nito na parang gusto na namang pumatay base sa kanyang nakasanayan. Natatakot talaga ako noon. Pero iniisip ko na kung ibibigay talaga ng pagkakataon na kami ay magharap, hindi na ako magdadalawang isip na labanan siya. Umalis ang aking mga kaibigan at nakita ko rin na paparating ang aking kapatid. Tinanong ko siya kung saan siya galing at ang sabi niya, doon umano kina Papo Asi at Papo Biyong. Nakasalubong daw niya si Papo Biyong noong nagtatakbo at umiiyak pa uwi kaya ipinasok siya sa kanilang bahay at pinakalma. Akala nga daw niya sila nanay na yung sakay sa motor kaya siya lumabas. Sa takot namin ay hindi kami pumasok sa bahay. Doon muna kami pumunta sa kumpare ni tatay. Hanggang sa narinig na lamang namin sila nanay at tatay na nagtatawag sa labas at tinatanong sa kumpare ni tatay kung nandun kami. Agad naman kaming lumabas at nagkwentuhan lamang sila saglit at umuwi na rin kami nun. Hindi namin kinuwento ang nangyari sa amin. Habang kami naglalakad pa uwi, hindi ko talaga maiwasang matakot. Mas tumoble pa nga ang aking takot nung kasama na namin ang aming mga magulang. Iniisip ko kasi baka kami inaabangan at pati yung mga magulang at kapatid ko ay madamay pa. Habang naglalakad kami pa uwi, Sirsa, ramdam na ramdam talaga namin yung parang may sumusunod sa amin na malakas na pagaspas. Pakpak yun.
Paikot-ikot ito, pabalik-balik sa amin. Sabi pa nga ni nanay, "O ayan, sinusundo na kayo ng papo nyo." Nung nasa tapat na po kami ng aming bahay, merong narinig si tatay na ingay sa hindi kalayuan. Sinabi ni tatay sa amin na mauna na kami sa loob at titingnan niya daw, pero sabi ko, sasamahan ko siya. Nung pinuntahan na namin ni tatay yung ingay na yon gamit ang kanyang flashlight, nakita ng aming mga mata ang isang tao na pinagtutulungan ng dalawang maitim at payat na nilalang. Binabalibag itong tao na ito sa kung saan. Tapos ay nakakita naman at binabalibag ng niyog. Pagkabagsak ay itatayo na naman ito at ibabalibag na naman sa kung saan. Hindi pinatay ni tatay yung ilaw ng flashlight. Kaya kitang-kita ko na yung taong kanilang pinagtutulungan ay walang iba kundi si Bimboy. Turog na halos yung ulo nito. Putol na ang kanang braso. Maya-maya pa ay tumigil na itong dalawang nilalang sa kakabalibag kay Bimboy. At alam namin na alam din ng dalawang nilalang na nakita namin ang buong pangyayari. Tumingin lamang ang mga ito sa amin at tumakbo na ito papalayo. Pagpasok namin ng bahay ay sinabi ni tatay kay nanay ang aming nakita. At ang unang pumasok sa isip nila ay yung dalawang nilalang na yon ay walang iba kundi si Papo Asi at Papo Biyong. Kinuwento pa ng aming bunsong kapatid na noong pinapasok daw siya sa loob ng dalawang matanda na ito, ay kinuwento niya ang nangyari sa akin. Hinihimas daw ng matanda ang kanyang buhok at ginugulo-gulo ng matandang lalaki habang sinasabi na wag na siyang umiyak at wag matakot dahil sila na umano ang bahalang gumante. Kinabukasan, may mga pulis at taga-barangay na pumunta sa amin at inimbitahan ang aking ama na pumunta sa barangay para sa investigasyon. Dahil siguro malapit sa bahay namin namatay si Bimboy at nalaman din ng mga taga-barangay ang naging away namin nung gabing yon. Pero napatunayan naman ni tatay na wala siyang kasalanan. Para doon kay Bimboy, bumalik lamang sa kanya ang mga sinabi niya sa akin. Yun hindi na daw ako sisikatan ng araw. At yung paghanda ng aking magulang para sa kabaong ko. Napag-alaman namin na inaabangan pala kami nung Bimboy na yon sa bahay at hinihintay ang aming pag-uwi para doon isagawa ang kanyang plano. Pero nagkamali siya dahil meron kaming kaibigan na sa amin ay nagpoprotekta. Sa mga sumunod na araw, pumunta sa bahay yung matandang lalaki. Wala daw silang tubig at mag-igib daw muna ako. Umuo naman ako nun. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa kanila para kunin yung container na lalagyan ng tubig. Nagulat ako nung sinabi sa akin ni Papo na alam kong nakita ko ang nangyari. At nakita niya rin umano ako. Hindi na lamang ako sumagot nun. Namatay na itong dalawang matanda taong 2020. Bago daw yun mamatay ay walang araw na hindi tinatanong sa nanay ko kung kailan daw kami uuwi ng nakakatanda kong kapatid. Ayon sa dalawang matanda ay gustong-gusto umano nila akong makita. Kung sana ay maibabalik ko lamang ang panahon, gagawa talaga ako ng paraan para makauwi at makita lamang sila. Malay natin, totoo ang bertud o ang mga pamana na mga aswang. Diba? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Ramon. Bali ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa karanasan ng aking Kuya Melchor. Nung bata-bata pa ito. Ibinahagi ito nila tatay.
Matigas ang ulo ni Kuya Melchor noon. Dahil sa isang kahig isang tuka lamang kami. Gusto niya lagi maghanap ng pera. Yung kahit barya-barya lang. Kahit na magbunot ng damo o simpleng magwalis lang. Okay na sa kanya. 2 piso, ayos na. Isang araw ay pinuntahan ng kanyang kaibigang si Totong si Kuya Melchor. Sabi nito kay Kuya, meron umanong nagyaya sa kanya na matanda na mamitas ng mangga. Magsama pa daw si Totong ng 2 kaibigan na kasing edad niya. Yan naman bukod sa isa pa nilang kaibigan na si Rani, ay pinuntahan niya itong si Kuya para yayain nun. Sabi niya, tiba-tiba umano kapag nakakuha sila ng maraming mangga. Dahil ang sabi ng matanda ay kailangan niya lamang punuin ang mga kailangang sako. At sinabihan din si Totong na magdala sila ng tig-1 sako para ilagay nila ang kanilang dalang mangga. Kabilin-bilinan pa ng matanda na ang dadalhin nilang sako ay dapat kasing laki o mas malaki pa sa kanila. Ang edad nila Kuya noon ay nasa 10 hanggang 11 taong gulang. Tinanong ni Kuya kung saan yon. Sa dulong parte umano ng barangay sa kabilang ilog. Hahantayin umano sila ng matanda doon ng hapon. Hapon sila kukuha ng mangga. Mabilisan lamang umano. Dahil sa pera na naman yon at mabibenta nila ang mangga na ito. At kung maganda-ganda pa ang mangga, pwede nilang ibenta o papakyaw sa mga tindahan. Nagpaalam po umano si Kuya Melchor sa Ate Silvia ko. Si Ate Silvia naman ay pangalawa sa aming magkapatid na siyang bunso noong mga panahon na yon. Sinabi nga nito na magpapasa kabilang ilog lamang siya sa dulo. Tapos dahil ang lahat ng mga sako noon ay puno, ang ginawa ni Kuya ay kinuha nito yung sako na may laman ng mga baon ng niyog. Inilabas niya saglit ang laman at inilagay sa tabi ng poso namin. Tapos ay sabay-sabay na silang nagkita nila Rani at Totong. Dahil sa dulo yun ng barangay at sila ay nakatira sa pinakaharapan ng barangay nila. Kahit papano ay natagalan sila sa paglalakad at hindi pa nila alam kung saan dadaan papasok doon. Bumalik pa sila sa bahagi ng barangay kung saan may papasok talaga papuntang ilog. Yung dulo-dulo kasi ay puro matataas na damuhan na. Pahirap pang makatawid papunta doon sa parte kung saan merong pangpang. Tapos isa pa, hindi din sila sigurado kung maayos ba yung pangpang doon. Bumaba na sila. Medyo matarik pa nga yung binabaan nila na tipong hindi na dapat nadadaanan ng tao. Iniisip na rin naman nila kung paano makabalik at ang plano ay dederechay na lamang nilang ilog hanggang sa makarating sila sa dulo na may paakyat pagka-uwi. Nakarating sila sa dulong bahagi ng ilog na yon. Bagamat merong paakyat doon ay walang katao-tao. Saan mo ba nakilala yung matandang ito, Tong? Tanong ni tatay. Sabi naman ni Totong ay inalok lamang siya. Basta tinapik lamang daw siya nung pauwi siya galing sa may tindahan at kinausap noon. Naisip nila na baka niloloko lamang sila. Medyo magulo na yung dulo ng ilog na yon. Hindi nga ata sila sigurado kung may mga nakatira pa dyan. Kung meron man ay sityo na yan. Pero maya-maya pa, bigla na lang sumulpot sa taas yung 3 matandang babae. At isa dito ay yung matandang kinausap si Totong. Bago sila pinaakyat ay tinanong sila kung dala ba nila ang sako nun. Pinakita nila ito at nang makita ng mga matatanda na mas malaki pa ang dala nilang sako kesa kila Kuya. Ngumiti ang mga ito at bumaba. At tig-isa nilang hinawakan sa braso sila Kuya. Mahigpit umano ang pagkakakapit ng mga matatandang yon. At dapat kahit papano ay mahirap ang pag-akyat doon sa pangpang na ultimong sila Kuya ay halos mapadaos-dos pabalik kung hindi lamang sila hinahatak ng mga matatanda na parang walang kahirap-hirap na naglalakad nun.
Kumbaga, kung mabitawan sila ay baka mahulog sila pabalik. Pagdating nila sa tuktok, walang mangga, Sir Seth. Pero tuloy-tuloy silang hinatak ng mga matandang ito. Hanggang sa bandang kanan nila, may 5 kalalakihan na dali-daling lumalapit. At isa sa mga kalalakihan na yon, si tatay. Hindi umano tumigil ang mga matatanda sa paghatak kina kuya kahit sinisigawan na sila nila tatay at naguhugot na ng itak ang mga yon. Pero walang ano-ano ay nagbato sila tatay na ng asin. As in marami silang asin na bitbit. Biglang bumitaw ang matatandang ito at halos pasayaw-sayaw na umaaray ng maapakan nila ang asin sa lupang sinabuyan nila tatay. Ayos kayo ah! Pati mga bata uutuin nyo? Napakabilis umano ng pangyayari matapos nun. Sumampa ng walang kahirap-hirap ang mga matanda sa mga puno at ang kabigat-bigat na patalon-talon sa magkakatabing puno at ang ibang puno pa daw na maliliit lamang pero kinakaya ang bigat nila. Hanggang sa nawala na ang mga ito. Galit na galit umano si tatay kay kuya kasi alam naman daw dapat nila na ang dulong bahagi ng barangay namin ay may mga grupo ng mga aswang. Dahil marami pang kuweba-kuweba sa parting yon. Mabuti na lamang umano at marunong magpaalam si kuya kay Ate Sylvia. At nagtanong si tatay kung saan si kuya at kung bakit nagkalat ang mga baon ng niyog sa lupa. Pinagamot sila, lalo na si Totong na tila tinampong ng matandang aswang na kinausap nito. Parang nahihipnotismo at gabi-gabi pa rin na naginip na dinadalaw siya ng matanda matapos ang pangyayaring yon. Ang sabi pa ni tatay, kung hindi sila naagapan o hinabol, o hindi kaya ay hindi bumalik sila kuya para maghanap ng lusutan papuntang ilog. Malamang sa malamang, baka hindi na nila naabutan sila kuya. At ang sakong ipinadala sa kanila ay doon sila ilalagay bago katayin. Lalo pa at noong panahon na yon, nung inimbitahan silang manguha ng mangga, ay nalalapit na rin yung piyesta sa baryo na nasa liblib at dulo ng barangay namin.